Ang nakaraan. Mayroong misteryosong tao na nagpakita at sa ngayon ay pumapatay ng mga instructor sa isla, kaya't napuno naman ng pangamba ang mga kalahok. At sinabi pa ni Jock na hindi na sila makakabalik kaya't ipagpapatuloy na lang nila ang pangatlong pagsubok na ito. At sa ngayon makikita ang isang kalahok na namatay at nakapalibot din dito ang ibang mga tao. Ngunit bigla namang sinabi ni Jock na mayroong mga kakaibang trap na nakapalibot sa kanila kahit saan. Kaya't napasagot naman sa kanya si Charion, at sinabi nito na kung mayroon bang paraan para sirain ang mga ito. At palagi namang mayroong paraan para sirain ang mga mechanical devices na ginagamit sa mga trap na ito, dahil ang mga ito ay ginawa lang din ng mga tao. Ngunit hindi naman ito naintindihan ni Charion, subalit mas ipinaintindi pa sa kanya ni Jock na kung sakaling ang mga ito ay natrap mismo sa sarili nilang ginawa, ay siguradong mayroon silang inihandang mga lagusan para makatakas sa trap. At dagdag pa niyang sinabi na ang mga tao ay ayaw na ayaw ng sitwasyon na walang solusyon. Kaya't nagsuggest naman si Charion kung pupwede na lang nilang sirain ang mga mechanical devices na ito. Ngunit sinagot naman siya ni Jock na kahit siya ay mahihirapan na makatakas sa mga mechanical devices trap na ito. At habang nag-uusap ang dalawa ay mayroon namang babae na patuloy na nakikinig sa kanila, at sinasabi nito na si Jock Legion ay masyadong sinungaling at hindi niya pinapaniwalaan ang lahat ng mga sinasabi nito patungkol sa mga trap. Ngunit napapaisip din siya na kahit ganitong klase siyang tao, ay mas maayos pa ito sa kanyang kapareha, na sa ngayon ay makikita na punong-puno ng kaba at parang maiihi na sa kanyang damit pang ibaba. At sa napakaaliwalas na araw na ito, ay mayroon palang malagim na mga pangyayari ang naghihintay sa mga kalahok na nasa islang ito. At nagsimula na nga silang maglakad, upang tapusin ang ikatlong pagsubok na ito at sa ngayon ay makikitang nagsasama-sama pa din silang lahat. Habang nagmamasid-masid ang dalawa sa paligid, ay inaasahan na nila na parabang mayroong lalabas na trap kahit nagiging alerto lang sila. At kanina pa nga silang lahat naglalakad, at hindi nila alam kung saan sila pupunta dahil sinusundan lang nila ang isang daanan kaya't parang iisang grupo lang silang lahat. Ngunit kahit ganun pa man ang nangyayari ngayon, ay wala din naman silang imik na naglalakad at hindi nila pinapansin ang bawat isa, dahil napakadelikado nga ng islang ito. At bigla din namang nagsalita si Charion, na lahat ng mga daraanan nila ay patungo sa isang malaking daan, at napapaisip siya kung ito ba ay dahil malapit na sila sa exit. At hindi naman sigurado si Jock dito. Nag-aalala naman sa Charion, dahil kanina pa sila naglalakad at wala man lang isang trap na kanilang nadadaanan, habang sinasabi niya ito ay napansin din naman ni Jock na mayroong kakaiba sa paligid. At pinakiramdaman din naman niya ang lupa na kanilang dinadaanan, at para bang kakaiba nga talaga ang pakiramdam niya sa bawat pag-apak niya dito. At kasabay nito ay bigla namang mayroon silang narinig na ingay ng mga bakal na nanggagaling sa baba, at bigla din namang gumuho ang lupa sa kanilang harapan, kaya't nagugulat na lang si Charion at muntikan na siyang mahulog dito. Kaya't bigla itong napasigaw at sinabi na isa itong trap at silang lahat ay mahuhulog, at siya ay takot na takot habang nakapikit pa. Para bang imagination lang niya ang kanyang nakita, at sinalo din siya ni Jock dahil dito, at sa ngayon silang dalawa ay nasa gitna na nga ng putikan. At nang mapalingon siya sa kanyang likuran, ay ganun din ang nangyari sa ibang mga tao, silang lahat ay nagsitumbahan dahil ang kanilang nakita ay kagaya nung imagination niya. Kaya't habang tinitignan niya ang mga tao ay nagtanong ito kung ito na nga ba ang mekanismo ng third gate para sila ay makalabas. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ni Jock at sinabi niyang hindi pa ito, at ang lugar na ito na nagmimistulang putikan ay hindi lang isang simpleng trap. Kaya't habang tumatagal na nai-stalk ang mga tao sa gitna ng putikan na ito, ay may nararamdaman silang kakaiba. At sa ngayon ang mga kalahok ay hindi makagalaw at hindi makatakas sa kanilang kalagayan, kaya't naiinis sila dahil na-stalk sila ngayon sa putikang ito. At sinabi din naman ni Jock na ang lugar na ito ay tinatawag na Hellish Swamp, at ang lupa dito na nakakahalo ay tinatawag na insulating sand. Ngunit hindi naman naiintindihan ni Charion ang pinagsasabi ni Jock kung ano ang insulating sand at hellish swamp,
At bigla din naman siyang sinagot ni Jock na ganito ang tawag sa lugar na ito dahil kapag na-stuck sila, ay hindi na sila makakawala pa. Sa kalagayan nila ngayon ay ibablock ang kanilang internal energy at kasabay pa dito ay unti-unti silang lulubog kapag masyado silang gagalaw, kaya't dumagdag naman ito sa dahilan ng kaba ni Cherion. Kaya para patunayan ito ay itinaas ni Jock ang kanyang kamay at sinubukang mag-ipon ng internal energy dito. Ngunit tama nga ang sabi niya kay Cherion, hindi nga talaga makakayang makapagpalabas ng internal energy sa lugar na ito. At hindi lang ito ang kanilang problemang kakaharapin, at sa likod nilang lahat ay makikita naman ang napakalaking anino ng mekanismo, at sa ngayon ay hindi nila alam kung ano ang magagawa nito sa kanila. At napatingin naman ang mga kalahok sa napakalaking aninong ito kaya't kinakabahan naman sila. At sa ngayon ay makikitang ito ay nagtataglay ng napakalaking blade na para bang kagagaling pa lang nito sa ilalim ng lupa. At makikita namang abot na abot ng blade na ito ang lahat ng mga tao na na-stuck sa Kumunoy at ang lugar na ito ay magiging isang napakalaking massacre ng hindi kalaunan. At habang napapatingin naman sa taas si Cherion, ay napapatanong siya kung ano klaseng mekanismo ito, at seryoso naman ang tingin ng ating bida dito. At bigla din namang mayroong napakalakas na tunog na kanilang narinig, at sa ngayon ay gumalaw na nga ang napakalaking mekanismong ito. At sa di kalaunan ay napakabilis nga nitong nahulog sa baba, at nangangamba ang mga tao na baka sila ay matamaan, ngunit hindi naman sila makagalaw dahil sa putik na kanilang kinalalagyan. Ngunit maswerte pa rin sila na wala ni isa sa mga kalahok ang tinamaan dito, at kung sakali ay siguradong mamamatay sila. Kaya't sinabi naman ng babaeng kalahok na totoong blade nga talaga ang nasa mekanismong ito, at ang mga mukha nila ay nabalot ng takot. At sa ngayon ay bigla naman ding bumalik pataas ang blade, at napapatingin na lang ang mga tao dito, dahil wala naman din silang magagawa kundi ay maghintay na lang kung saan ito mahuhulog muli. At nang makabalik na nga sa taas ang blade, ay naghahanda naman ang mga tao kung saan na naman ito mahuhulog at medyo nagpapasalamat din naman sila na walang nasaktan sa nangyari. Ngunit ang hindi nila alam ay bigla naman ding umikot ang blade, at kahit na napakalaki nito ay mabilis itong gumalaw. At napasigaw na lang si Cherion at sinabi niyang napakabilis naman nitong mag-iba ng direksyon, at sa tingin naman ni Jock, ay inaabangan niya kung saan na naman ang pangalawang pagkabagsak nito. At sumabay din naman kay Cherion na sumigaw ang isang lalaki, at punong-puno ng pangangamba ang kanyang mukha habang nakatingin sa blade. At sinabi pa niya na sa kanilang banda ito mahuhulog, at kitang-kita din ng ibang mga kalahok na tatama talaga ang blade sa katawan ng lalaki. At napapasabi din naman si Jiang Injol na napakamalas naman ng taong iyon at sa kanya pa napahinto ang blade. Ngunit sa desperasyon na mabuhay ng taong ito, ay hinawakan niya ang damit ni Injol. At siya ay nagsisisigaw, at ito ay humihingi ng tulong sa kanyang Master Jiang Injol na siya ay iligtas, ngunit parang naiinis din naman si Injol sa ginagawa nito. At sa ngayon siya na nga ay nagalit dito, dahil sa sinasabi ng lalaki, at gusto niyang siya ay hugutin nito sa putikan dahil hindi niya kayang makalabas ng mag-isa. Kaya't napatingin naman sa kanyang kapatid si Injol, at para bang napapatanong kung ano ang magandang gagawin dito. Kaya't sumigaw na din siya at sinasabing huwag siya nitong hawakan, baka gusto niyang mamatay silang dalawa kaya't bumitaw na lang ito sa kanya, dahil mas lalo silang lulubog pag silang dalawa ay gumalaw, at nabugulat din naman ang kanyang kapatid. Dahil sa ngayon ay nakikita niya na ang blade sa kanilang harapan, ay nagsisimula ng mahulog. At sa bilis ng mga pangyayari ay mabilis ding nahulog pababa ang blade, kaya't naalarma na lang si Jiang Injol at hindi pa din niya alam ang kanyang gagawin. At tinamaan na nga ang lalaki ng napakalaking blade, at tumalsik na nga ang mga dugo nito sa paligid. At sa napaka-brutal na pangyayaring iyon, ay natutulala na lang ang dalawa habang balot na balot sila sa dugo. Ngunit iba din naman ang nangyari, at sa ngayon makikita ang kamay ni Jiang Injol na may hawak na espada at ito ay duguan, na para bang ito ay kanyang ginamit sa lalaki kanina. At pinutol na nga niya ang mga kamay nito na nakahawak sa kanyang damit, para hindi siya masama at hindi din matamaan ng blade dahil patuloy siyang hinihila nito.
At sa unang pagkakataon ay mayroong namatay sa mekanismong trap na ito, kaya't nabalot naman ng katahimikan at takot ang mga nakasaksi sa pangyayaring ito. At namatay din naman agad ang lalaki, at tinamaan naman ang likod nito na nagdahilan ng pagkapugot ng kanyang katawan. Kaya't natatakot din naman si Jiang Injol kung napatay niya ba ang lalaki. Ngunit pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, at sinabing mamamatay din naman ito, at siya ay malapit na ding mahila, siguradong masasama din siya na matatamaan ng napakalaking blade. At sa kanyang mga nagawang ito ay bigla siyang naghanap-hanap ng kakampi, at ngayon ay nakita nga niya ang prinsipe ng Northern Alliance. At ito ay tinawag niya, ngunit hindi pa nga niya natatapos ang kanyang ibig sabihin, at nabanggit pa lang niya ang pangalan niyang Master Im. Bigla din naman itong nagsalita, at sinabi na tama ang kanyang napiling desisyon para mailigtas ang kanyang buhay. At sa sinabing ito niyang Master Im, ay parang nabuhayan ang loob ni Jiang Injol. At napapasabi siya sa kanyang sarili, habang tinitignan ang duguan niyang espada, na tama ang kanyang ginawa, ang kanyang napiling gawin ay para sa kanyang kabutihan. At habang napapangiti si Jiang Injol, ay naiinis naman si Charion sa lalaking ito, at sinasabi pa niya na grabe naman ang ginawa nito. At sa mga ginawa ni Jiang Injol ay napapaisip naman sa Charion, at dahil kulang pa siya sa confidence, ay siguradong iba ang kanyang gagawin kung siya ang nasa kalagayan ni Injol, at napatanong pa ito kung masamang tao din ba siya. Ngunit habang siya ay mayroong masalimuot na iniisip, ay bigla din naman niyang narinig na nagsalita si Jok, at sinabi nito na ang pagkakaroon lamang ng isang pusong mapagkumbaba, at mayroong malasakit sa iba ay kahanga-hanga na. Kaya't bigla naman ding natauhan si Charion, dahil sa mga sinabing ito ni Jok. At sa mundo ngayon, kaunti na lang ang mga taong mayroong malasakit sa iba, at siya ay mapapariwara kapag magsimula siyang mag-isip ng mga bagay-bagay na makakasama sa ibang tao. At habang silang dalawa ay nag-uusap ay bigla din naman silang may narinig na sumigaw, at sinabi nito na ang napakalaking blade ay bumalik na naman sa taas at nag-iba ng direksyon. Kaya't naalarma din naman ang dalawa at tinitignan nila kung saan ito papunta. At napapaisip naman si Charion at sinasabi niya sa kanyang sarili na kahit sa gitna ng kumunoy na ito na nagbablock ng kanilang internal energy, kasama na din ang napakalaking mekanismong ito ay hindi niya mapipigilan na mawala ng pag-asang mabuhay. Ngunit para bang iba pa rin ang kanyang nararamdaman at magiging ayos ang lahat kasama niya si Jok, bigla naman siyang nabuhayan ng loob at sinabi niya kay Jok na dapat ay humanap sila ng paraan para matakasan ang trap na ito. Ngunit habang siya ay nagsasalita ay meron siyang napansin, at nang tinignan niya si Jok, ay wala na ito sa kanyang tabi, at hindi man lang niya namalayan kung nasaan na ito. At tinawag din naman niya ito sa gitna ng mga tao sa paligid, ngunit wala pa din talaga at hindi niya makita si Jok Legion. Kaya't napapaisip na lang si Charion na kahit alam niya sa kanyang sarili na siya ay natatakot na, si Jok ay ang tao na hindi mang iiwan ng kanyang kasama. Kaya't walang dahilan ng kanyang pagkawala ng biglaan. At habang iniisip niya ito, ay bigla siyang napatingin sa itaas dahil meron siyang narinig na tunog. At sa ngayon nakikita na niya na nakatutok sa kanya ang napakalaking blade, kaya't nangangamba naman si Charion dahil mag-isa na lang siya. Natatakot na siya ng sobra-sobra dahil iniisip niyang hindi pa ito ang oras para siya ay mamatay. Ngunit para bang wala namang hinihintay ang blade na ito, at bigla-bigla na lang nahuhulog kaya't napatayo na lang si Charion at walang magawa. Ngunit makikita naman sa ilalim ng putikan na ito na para bang may lumalabas. At sa ngayon ay natanggal na nga ang paa ni Charion dito sa kumunoy, at sa biglaang pangyayari ay hindi din niya ito maipaliwanag. Siya ay natumba at napahiga sa gitna ng kumunoy, at may nagmimistulang humihila sa kanyang kaliwang kamay pailalim sa lugar na ito. At habang papalapit pa nga ang napakalaking blade sa kanya, ay napunta si Charion sa ilalim ng lupa, habang may humahawak pa din sa kanyang kamay at patuloy pa din siyang hinihila. At sa ngayon siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari at kung sino ang humihila sa kanya. At ang humihilang ito ay napakalakas at hindi niya mapipigilan kahit ano pa ang kanyang gawin. Subalit ang ipinagtataka lang ni Charion ay gaano pa kalalim ang paghila nito sa kanya at para bang napakalayo na ng kanyang kinalalagyan.
Hanggang sa ilalim nito ay nahugot siya at napunta sa tubig, kaya't nabigla naman ito dahil dito pala siya huhugutin ng nilalang na yon. Sa kanyang pagkakahila sa tubig, ay mayroon naman siyang kakaibang nararamdaman kaya't tinignan niya kung ano ang nasa paligid. At sa ilalim ng tubig, napapansin din niya na ang kanyang internal energy ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang katawan kahit hindi niya ito pilitin. At sa likod ng mga nangyayaring ito, ay napansin din naman niya ang kakaibang energy na nasa kanyang likuran, kaya't naging alerto naman si Cherion. Ngunit ang hindi lang niya maipaliwanag, bakit nasa kailaliman na nga siya ng tubig na ito, at siya ay nabigla nang makita nito si Jock Legion na nasa tabi na niya. Kaya't napapatingin na lang siya dito ng may halong pagkamangha, at bakit niya ito naisipan. Kaya't hinawakan na lang ni Jock ang kanyang kamay, para maibsan ang kanyang mga pagkabahala sa kanyang isipan. At siguradong sigurado na nga si Cherion, na ang humila at nagligtas sa kanya, ay ang tao na ito na pangiti-ngiti lang, at siya ay si Jock Legion.